Okay na, kuya? Sige, mag-pray ta. Unmute mo. Okay, mag-pray ta, Lord God, Heavenly Father, Lord. Lord, salamat kay karon, Lord God, karong buntaga, Lord God. Salamat kay sa opportunity, Lord God, nga makashare na po ko sa inyong pulong, Lord. Lord, gamita gid akong baba, Lord God. Nga mapasabot din akong tarong sila, ha, Lord God. Ang sa yung nasa imong pulong, Lord God. Ikaw jay mo, o ikaw jay mo receive sa ilang kasing-kasing, una-una, Lord God. Na matanong din silang una-una o kasing-kasing, Lord. Salamat kay Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hello? Um, sa ano akong topic karon sa June Jan or sa Bisaya Juan 4. Ano akong na-receive karon sa 20 to 24. Mao ni siyang katong sa Samaritan woman ba nga nagkuan na sila ni Jesus Christ, nakipag-istorya na siya kay Jesus Christ. Dari sa ako ang receive kining 20 to 24, nana siya diri sa verse 20. Ang among mga katigulangan nga Samaria yahanon nga nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Ipan kamong mga Hudyo nagaingon nga, nga kinahanglan sa Jerusalem gayud simbahon ng Dios. Si Jesus miingon kaniya, "Babay, tuuhi ako nga maabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbahon ang amahan. Dinhi ba ni ining bukira o sa Jerusalem?" Mao ni siya no nga ni ana ang Samaritan ba nga dili daw sila makasimba o dili sila moadto didto sa kuan kay mao may iyahang ang ilahang tinuhuan ba nga dili sila makasimba o dili sila makaadto didto sa ilahang simbahan or didto sa Jerusalem or didto sa holy place. So naana si Jesus nga niana siya diri sa kuan nga babae paminaw naana siya ba nga nga dili lang pwede ka magsimba masing asa. So nana ano nga pwede ka magampo masing asa ka dapita. Dili lang ingon nga nala ka didto nga didto ra ang presensya sa Ginoo. Nana si Jesus Christ nga masing asa nimo pwede nimo makuha ang presensya sa Ginoo maskin pag-asa ka nga lugar. Ana siya diri. So gipasabot po ni Jesus dinhi sa verse mao tong sa verse 20 22 pwede masing asa mao lagi to pwede masing asa ka magtawag sa amahan masing asa ka pa. So ginabuak gyud ni Jesus Christ ang una-una sa Samaritan ba nga kuan nga babae. Kay ang ilahang pagtuo man gud dili sila makapanawag sa Ginoo kung wala sila kung mao to kung wala sila sa simbahan or wala sila sa holy place. Kay ang ilahang pagtuo dito lang jud sila magsimba sa kuan sa ilang tuhuan nga gisulti sa ilang mga kanunuan. Kamong mga Samariahanon wala nana si Jesus dari. Kamong mga Samariahanon wala makaila sa inyong gisimba apan kaming mga Hudyo nakaila sa among mga gisimba kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudyo. O to no? Ang kaluwasan daw nagikan daw sa mga Hudyo nya sa verse 23 apan hapit na moabot nana si Jesus apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na ang mga matuod nga magsisimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. So ang gipasabot ni Jesus Christ rin um kung kuan daw kung tinuod daw nga
nga nagsimba ka sa Ginoo. So mao to no nga og nadawat na nimo amahan na kay connection sa iya ha. Masing asa na ka pwede ka makaampo, sing asa kang lugar pwede jud ka makaampo og nadawat na nimo nadawat naman nimo ang amahan, so nadawat na jud nimo ang Holy Spirit, so naa na jud kay connection sa iya ha. So masingasa na jud ka pwede ka makaampo unya na siya diri nga og sa kamatuoran daw. So kailangan og dadawat na nimo ang Holy Spirit, kailangan kuan ba kanang murag tinud-anay bitaw ka nga magsimba siya ha. Nga dili lang ingon nga nagasimba-simba lang ka. So imuha yung ikinabuhi og tinud-anay jud ka nga nagsimba siya ha og tumanon nimo ang iyahang mga pulong. So naana po siya diri kini sa verse 23 sumpay ni siya. Kini ang mga maoy magsisimba kaniya. Kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsisimba kaniya. Mao din ay mga magsisimba nga mga matinud-anon ba. So sa verse 24, ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug kamatuoran. So mo to kung gisulti gayud nano nga kailangan nga kamatuoran jud nga magsimba jud ka siya tindanay jud ka nga magsimba siya ha. Dili ang ingon nga nakasimbahan niya pag human magsige day kag pagawas nimo simbahan magsige day kag panlibak sa una ana ba magsige day kag hapog tan-aw sa imong isig ka tawo nya kailangan og tindanay ka nga nagsimba buyan jud nimo imong mga ginabuhat nga di maayo kay para ma-purify jud ka sa Ginoo ba kay naana man siya rin nga kamatuoran daw magsisimba. So nga imuha jud ang desisyonan. So mo lang to kapas nga murag karambula pas. Wala naman po nasunod. Abi lang ni mo gigirambulan lang na pero ang Holy Spirit na naghanay ana. Okay, the Chad, salamat sa imong testimony. Tama jud Chad nang pag maskin asa you can pray. No? Dili nimo malimit si Lord, dili nimo mabutang sa isa ka lugar si Lord. And same time, if you have the Holy Spirit will always remind you. Mag-connect jud ka balik sa iya ha. Right? So salamat kay Chad. No. Hey, Pas. Hey, good job. So this morning, may buntag sa tanan, sa especially sa naka-on cam, you're all beautiful. Sa naka-off cam, di ta mo makita. And thank you, no? Sa nag-on cam, kay ganahan kay kumakita na ko yung mga nam. So anyway, let's start from the verse 1. Okay, John 4, this is the story of pinaka-powerful na story na makakonekta sa mga people. Kani John 4 Manggod is usually ginagamit para how to connect other people. Okay, okay, let's read first the verse 1. And so Jesus goes to Galilee. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, although Jesus himself was not baptizing, but his disciples were, he left Judea and went away again into Galilee. So, dagan gid kaayo no, naka-witness na unsa gid baptize si John the Baptist o tindaghana siya nag-baptize. But here no, kung tanawon nimo ang heart ni John the Baptist is magrepent gyud. No? Baguhon gyud dapat ang muna-huna about who is coming na mas naa may moabot na si Jesus Christ the Messiah. Ginaprepare na niya. And tanawon nimo daghan kaayo na nagpabaptize and nagrepent. Pero dinhi sa statement na ni, therefore when the Lord knew that the Pharisees, ang mga Pariseo, nakita nila, nadunggan nila, si Jesus Christ was making and baptizing more disciples than John. How is it na si
i-mention man din na si Jesus Christ wala man siya nagabaptize, ang iyang mga disciples lang man. No? But in fact, tanawon nimo din no na tanawon nimo din na in Matthew 28:19 to 20, di ba? Ato man jud ning gina-meditate man jud ni siya. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. No? So, if you read this, sa ilang mga statement, naatay dapat na i-take note, no? Naaday order. Ang gihimo ni Jesus Christ is atong i-follow, which is ang gihimo niya para mas magbagdaghan ang mga mutuo kay Jesus Christ. Una, nag-make disciples siya before niya gibaptize. That's an order. No? Kaya I wonder na ang uban maglisod pud sila og mo kanang do the discipleship or follow the process because wala gyud nila nasabtan pud ang water baptism. But here, ana man din higo gibuhat din ni Jesus Christ, ayaw sa sila i-baptize kung dili sila willing magpa-disciple. Tama? Tama jud no? Kay daghan man gyud kay ta na-encounter mga people na ay mga disciples na napabaptize sila pero somehow walay power no kay ang baptism baya is imuha baya ang it's a indications or nag-symbolize na you will leave your old self, di ba? Ang submersion, sa water, it's kanang imo nang ilubong ang imong old self so that you will become a new creation already. Pag ilubong man gud nimo, ilubong na nimo imong will, ilubong na nimo tanan imong mga pride, tanan nimong mga dili nimo mga batasan, maayong batasan, imo na nang ilubong or imo na nang kalimtan or kana no and once the moment na gihawas ka na sa water, it's a sign you are already a new creations of God, di ba? Nasabtan man jud nato na. So dinhi kita nimo nagiuna din ni Jesus Christ ang paghimo og disciples and then niya gibaptize. That's why nakita sa mga Pariseo na uy si Jesus Christ daghan lagi kay ni siya mga disciple. So kani siya, it's an order for us to know na unahon sa gidayon nato is to make them disciples. Then later on, pag makasabot sila unsa gyud ang discipleship, ginalay down ba nato what is really the cost of following of Jesus Christ. Tama. So na may mga criteria na padili sila mabigla. Then masabtan na nila with all their will na sige, I will go through to the process. O sige, no, magpa-disciple ko. O sige, willing ko magpa-mentor. O sige, pag yes na sila, that's the time, ibalik nimo ang water baptism sa ila. Okay, part ni siya is an education. It's a totally surrendering to God. Now you will live your old self already para mas ma-effective and the Holy Spirit will come to you. Mas more ka ma-empower. Eh, na naman siya willing, na naman siya willingness and dying to himself man, no? So, na ako nakita, yes, no, tinuod yun dahil kaya dahil nakita nila kay Jesus Christ, mas daghan siya disciples. Although si John the Baptist man ang nagpa-water baptize sa mga people, pero mas nakita nila, na-witness nila, daghan sila na disciples because of aning ilang gibuhat ni Jesus Christ. Okay? So let's proceed to verse 4. And he had to pass through Samaria, so he came to a city of Samaria called Sychar, near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. And Jacob's well was there. So Jesus, being wearied from his journey, was sitting thus by the well. It was about the 6th hour. Okay? So, dini naman is, si Lord is nagapangita gid siya paagi kung unsaon ta niya paggamit no, sa mga tao na need og help. If you read Psalms 37, insya din ni that God directs our paths and that the steps of the good man are ordered by the Lord. No? Sama sa gibuhat ni Lord sa atua, sa DCIM. Wala sa ato ang mga planning, no? Strategic planning naman ta, nag-calendar, nag-plot naman tag calendar of activities.
wala jud na na-plot ang samal katong kay Pastor Levi, no? So kana si Lord jud nangita og paagi na makonekta kay Pastor Levi. And even si Pastor Levi, nakita gamiton ta na help or a vessel of blessing to the church. So that's how God will work no sa atoa. Dapat dili ta kanang closed door na atay mga program sa atong kinabuhi kung naay mosulod na lain di na nato sila pasudlon. Dapat dili ta na open gyud ta perminti. No, pwede gyud bungkagong ni Lord ang ato ang mga itinerary. No, sa una di gyud na ko na masabtan because as an occupational therapist nagahimo mig program sa mga special children. Naagid na no ang gina-follow na kung dili na mao among mga strategies or techniques na among gina-implement sa ilaha, dili nimo makita ang kabaguhan, no? Ang ilahang tawag ani o yes, ang kabaguhan nila. So kana no tung time na nakita nako ing ani daay ang Holy Spirit mubungkag gid siya program sa to ang life. Okay? Na naatay mga lakaw kanang diha jud ko sa mga diha jud ko kanang magkisik-kisik kanang or di ba ing ani di ba mga tataani di ba anong natapan na dito mga ing ana no dali ra kay kumakuan ana matandog but later on na nakita nako if mo ano ka lang ka sa ano sa go to the flow lang ka no, sa Holy Spirit and ma-amaze jud ka unsa gyud ang ginabuhat niya. Like akong gi-example kay Pastor Levi, di ba? Amazing kaayo ang gibuhat ni Lord sa ilang church and even us na amaze gyud ta no sa ilaha no na wow no wow tay kay sila and nakita nimo like they thought already na okay lang sila didto na okay among ginabuhat, tama among ginabuhat. Yung Pastor Wendell shared no ang vision mission sa church. Nakaana gud sila, no ana gud ang papa ni Pastor Levi. Nakaana gud ang papa ni Pastor Levi. Pas daghan pa daay may buhaton no daghan daay may pa no daghan pa daghan kay mga realization. Kailangan ko din yung magpa-train. Oh, no so nya na ba ang ilaha pag nila kailangan pa jud na mo magpa-train, no? Amazing jud kay gibuhat ni Lord didto. So that's how God no na gina-move ta into ang nato kay dynamic biya ta. O dynamic man dai mo. O sige ha. Ngani yung button so always kita ready. All right? Lalo na mga dynamic, always kita ready sa mga missions now and then. No, kung naaman tayo gina-look forward na missions again, for example, sa Sumimaw, no, mga dito by September. So any day, no? Kasi na po tayo isingit din na atuon na po din isa ka lugar, dapat ready jud ta na. So the disciples of Jesus Christ is dapat ready in and out of season. Okay? Napata din na, are we there? Oh, napa, ito bag. Sige. And then, in verse 7, no, tingnan din ni, there came a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, give me a drink. Okay? Kanina, nanganangkik mga story yung anim. Kanina ay babae, na Samaritan woman, nagkuha siya tubig. Pero usually gida ay, sa ilaha, manguha na sila tubig morning sa buntag sayo. Siyempre, kay naay, siguro po, na sila mga lakaw. No morning, gina sila magpila, gina sila. Pero kaning babae na ni kuha siya og tubig. Dili tingkuha og tubig na oras. Nga naman, no? Tanaw ni mo. Because di ay, kaning Samaritan woman is naapo dahil siya mga gibuhat na dili maayo. Diba? Naaman siya mga daghang mga bana, no? So murang maulaw siya basig pag pila po siya dito magkuwag tubig agoy tanan tingog sa mga marites dito madunggan jud niya o kani siya mao gyud ni siya ang kuan ni ano ang ani kuan ni siya kabit ni siya ay kuan ni siya o kani bayhanan ni no pagkabigaon jud ani niya mga ingana so wala gyud siya nakipila so niadto gyud siya nagkuwag tubig na siya ra isa which is timely kaayo mao pag-abot ni Jesus Christ ni ato siya dito naa siya dito alright so morning din ni for his disciples verse 8
had gone away into the city to buy food. Therefore, the Samaritan woman said to him, "How is it that you, being a Jew, ask me for a drink, since I am a Samaritan woman? For Jews have no dealing with Samaritans." No, so kanina yung mga Samaritan is nganong ginatawag sila Samaritan because that was a king of Syria, ilahang gi-capture ang Samaria. That was in the northern part of the Israel ni siya. And then, because nadaog man sila, ilahang manak ang lugar, na jud na yung mga mixed marriages or iba like sa tua. Itong time gi-capture ta sa mga Spaniards is, di ba naatay kuan kanang natay mga beauty of kanang kakaiba, dili jud lahi jud ang pure na natibo, pure na Filipino. Kaya mo lang moingon kay sila kung mag-adto daw sa Miss Universe, tama dapat daw kada dong tinuod na Pilipina kay usually ginapadala dito sa Miss Universe kay mga half-breed naman ng mga anak. Mao ni siya natawagong daynig Samaritan kung half-breed day sila. Half-breed sila na Jew. No, dili sila all out pure na Jew. Mao ni ang mga pure na Jew is dili sila makipagsalamuha or makipag-join o makipag-istorya sa mga Samaritan. Kay half-breed sila. So morning nahitabo sa babae, sa Samaritan woman, uy, ano na kay pag-istorya man ni si Jesus Christ sa iyaha na mamagid ang culture nila, dili makipag-talk ang mga Jew sa mga Samaritan. Alright? So, mo naging dirang ano man, no? So in verse 10, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." She said to him, "Sir, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where then do you get that living water? You are not greater than our father Jacob, are you? Who gave us the well and drank of it himself, and his sons and his cattle?" No, so kani naman is anawon mo ni si Jesus Christ, dinhi na nagsugod siya unsaon niya pag-penetrate, pag-introduce o sa tawag ani kanang pag-connect aning Samaritan woman. So, like what we've heard, no, na common denominator is the water. Pero ang kaning Samaritan woman, dili pa niya masabtan jud spiritual, no, but more on physical kay siya. Ha, sir, usaon niya mo ning kaning water na about kaning talk naman about si Jesus Christ about the living water, no? Then di niya masabtan dun sa ning living water na nasa well. And kani nag-pinpoint na jud ni Jesus Christ, wait lang, kadali lang ha. Dili ka na akong pasabot. Okay? So hinahinay gi-explain niya na kaning water, it's a living water. So ang babae naman, kung living water ni siya, how come na gusto na ko na water? Para di ang iyang point, para dili na ko magsigig balik-balik og kuha og tubig dinhi. No? But wala ba jud kasabot ang babae? Na diba gi-mention ni Pastor Wendell gahapon, I think gahapon na ang tinuod jud no naka-connect na kay Lord is more on spiritual things. Hunger and thirst niya is more on usa ang naa sa langit. Heavenly. O heavenly, no, heavenly things or heavenly unsa pa mga language ito o culture dito, dapat ing ana na pud imong culture. Pero pag imong self naman is attached pa kay ka sa word, makita nimo sa isa ka tawo that are more on concern sa mga worldly things. And mga language nimo is more on language sa earth or sa world. Okay? So mo ni siya, dili siya ka-connect kay Jesus Christ. Gibuhat ni Jesus Christ naman, okay, di siya kasabot, ani na lang, no? Ani akong buhaton ani. Kay this water, unsa man makabuhat sa imo ang water, di ba makabuhi man sa imuha ang water. Kay kung di ka mainom og water, mamatay jud ka. Magay na ingon na mas okay lang dili ka mokaon. Kay makaya pa for 40 days na di ka mokaon, pero kung walay water, patay jud ka.
Importante gid ang water sa ato ang body. So, mo ni gina-explain niya. Okay, what does the world offer you? Mura magkaning kwan ba? Kung sa diay makabuhi sa imuha. So, ang makabuhi ba sa imuha is pleasure, money, honor, possession, power, position. Murag kung kana man ang makabuhi nimo, that is a worldly things. Na mag-isip ka ba, dili pwede na wa jud kay kwarta. Mamatay jud ko kung walay kwarta. Dili jud pwede na pipitsugin lang jud ko diri sa kalibutan. Dapat naa jud ko'y posisyon. Dapat sikat jud ko, dapat powerful jud ko, dapat naay dungog akong pangalan. Kay kung miingon kag Hanshin, dapat kuya kay na si Hanshin. O dato kay na siya, ay kuya kay na siya, bright kay na siya. Ay, nga na ba, no? Kay mao ba yan ang offer sa world? Tama? No? So mo ning usa ba gyud gusto ba gyud nimo power? So whatever the world is offering on us is just kaning mura man siya tubig dito sa balon na mauhaw lang gyapon ka. Magbalik-balik lang gyapon siya sa og tubig dito sa balon, sa well. Pero gi-mention ni Jesus Christ din ni living water daw, dili na daw siya mauhaw balik. No, it's just like this. It's a picture of kanang kung so ang word sa ang offer sa word sa imo is by position, dili jud ka makuan kanang makontento, walay satisfaction, walay fulfillment. No, so mo ning dili maka-quench sa imong pagkauhaw. So need pa nimo kung gitagaan kag posisyon na gwapo karon, mas mag-more pa ka, mo hunger pa ka or mo mag-uhaw pa ka, no? Mauhaw pa ka more higher position. Kung naa kay kwarta karon, yari na kay 100,000 karon, mas uhawon pa ka more og kwarta. Mamanggod ng offer sa world. Pero si Jesus Christ ginaingon din ni, whatever the world offers, you will thirst again and you will thirst pa more. Ang gibutang diri, and the thirst will never quench. So Jesus Christ man ang gi-offer diri is a living water. Alright? 'Di ba? Kung mainom kag Coke, murag lami pa jud kay mainom og Coke, murag ing ana ba, murag na somehow addiction. So ing ana ang offer sa world, nay addiction dili jud makakontento. Need more pa more and more pa jud. No? So mo ning giingon din ni na living water or springing up water in the well, no? Okay, di ba? If in John 7:37, yung siya din ni John 7 is a living water ang gi-mention din ni. We will talk about the water. In the first step na ma-connect jud ka sa Holy Spirit is kailangan nimo ma-born again. Tama mo na jud na ang first step nimo if we talk about the water. And then the second step ang gi-mention diri about the water is the overflowing water in the spring. So mag-talk ni siya of the Holy Spirit. If you want to live our life, nice satisfaction and fulfillment, kailangan din mo og living water, which is the Holy Spirit. Mora yun makakontento sa atoa. Kaya ang tao baya, dili baya kita makontento. We want more, more, and more, and more. Munong walay peace, mga anxious, aligaga, dili maundang ang imong worries and fears in life. But if you have the Holy Spirit, may muhatag sa imong satisfaction, fulfillment. Only in Christ. Naalang yun kay Jesus Christ. That's why if you receive Jesus Christ in your life, then you have the Holy Spirit and it will give you satisfaction and fulfillment. Diba sa John 10:10? Naman niya, the devil came to kill, steal, and destroy, pero si Jesus Christ niya, nihatagan niya, kung dawatan mo siya, hatagan kanya satisfaction and fulfillment. Okay? So, ingon diri sa, she said, "Sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get that living water? You are not greater than our father Jacob. Are you who gave us the well and drank of it himself and his sons and his cattle?" Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again, like what I've said. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life." So, mao na ang gi-offer ni Jesus Christ.
sa Samaritan woman, which is mao pod na ang gina-offer hantod karon ni Jesus Christ sa atoa. Kung dawaton nimo siya, naa daw tay well of water springing up to eternal life. Okay? So the woman said to him, "Sir, give me this water, so I will not be thirsty nor come all the way here to draw." So wa gyapon niya nasabtan, abigid niya physical lang gyapon ang ginaistorya ni Jesus Christ iya. He said to her, "Go, call your husband and come here." Diri na, no? The woman answered and said, "I have no husband." Jesus said to her, "You have correctly said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one whom you have and the one whom you now have is not your husband. This you have said truly." So kita ninyo, si Jesus Christ dili gid ni wala gid niya giundangan yapon ang babae, although wala kasabot ang babae sa iyahan, but ginatumbok din niya akini para makasabot ni siya, no? Nag-throw din siya og prophetic word din ni, and which is maay naka-open sa Samaritan woman. Nag-talk si Jesus Christ sa iyahang mga past dayon, no? About sa iyang mga husband. Daghan din ni siya bana. Then kisa ra pud, di ba, nakabalo. Nakani Juma ni ngano nakabalo man si Jesus Christ sa akong kinabuhi. Dito na na-open na dayon ang Samaritan woman. Lahi ni siya, lahi ning tawhana. No, na-pinpoint din niya unsa daay kung klase na tao, no? Ingana po ta dapat, no? If you have the power of the Holy Spirit, with all the wisdom ihatag niya, matumbok din nimo usang katol na naa din na sa imong kaatbang na kastorya na need og help. Dili na ka paligoy-ligoy. For example, na magpa-minister sa imuha. And then sige kag kanang share sa iyaha, ikaw ra nag-share, ikaw buot-buot lang ka. Wala nimo natumbok sa iyang need. Pero if you allow the Holy Spirit na mo speak sa imuha, okay ni istoryahan na nimo sa iyaha, di ba? Ma-amaze na siya, matingala na siya. Then na imo na straightforward ang unsa iyang need. Si Jesus Christ na straightforward din niya ang imong bana. Why gi-expose ni Jesus Christ ang usang naad sa iya dili na maayon? Para before niya ma-receive ning living water, kailangan sa i-expose ang dili maayon na batasan. Di ba? Makita nimo gi-expose si Jesus Christ na inaada kay mga bana ni ing ani nga na. Gina-prepare na ni Jesus Christ himself. Na-allow sa babae na tama na adyo ko'y bana nano kay ka nakabalo ka aing ana. So you are a prophet, no? The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet." So nakaana gyud tungguan. Ito sa manita man tagnaan gyud nimo na naa akong mga bana na ing ani. So nakita nimo the reason nganong dili siya mo sag-ob kauban sa uban na mga early in the morning kay dili siya ganahan istoryahon ing kinabuhi. Okay? So our fathers worship in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. So na-amaze ang babae sa stranger, which is Jesus Christ, ingano na-expose siya. And the same time, nakita nimo, once na na-expose siya, gi-change din niya ang topic. Tama ba yung ana? Para galing ka na kay kastorya. Pas kabalo-kalo, mar naigo ka. Tama, i-change din nimo ang topic. Ingani po na itabo sa babae. I-change din niya ang topic. The woman said to him, "Sir, I perceive that you are a prophet. Our fathers worship in this mountain." O, diba? Ang iyang gistorya ni Jesus Christ, ang iyang kinabuhi about sa iyang life na naa siya 5 kabana. Pero ang gitubag sa babae, tama, propeta man siguro ni siya. Nagilahi din niya, kabalo ba ka, sir? Diri ako mga our fathers worship in this mountain. And then you people say, nag-shift siya subject about worshiping already. Nakuha ninyo ang point din. Nakita niyo ang transition din ni sa Samaritan woman. But wala ni kwan si Jesus Christ. Wala siya nagpadayon sa iyahang pag-ingon sa babae. Ano mo lahi makag-topic? Atong topic ba? Imong bana ba? Anong naman kay 5 ka bana? Yung sa nimo, wala niya into details ang iyang gipag-expose sa iyahang kaistorya sa Samaritan woman. But instead, no,
dili man ni anhi si Jesus Christ to condemn. Oh. Wala niya gi-condemn tong Samaritan woman. But allow niya ang Holy Spirit, nakabalo na siya, na naanay conviction sa babae, open na ni, nakasabot na ni. No, kay ni topic na po, nag-shift man siya, okay, kani man dahil mong gusto istoryahan. Kaya dapat jud kita ready jud ta all the time, no? Kay gi-shift man niya ang subject about worshiping, o sige, padayon ta. Kana dayon atong istoryahan karon. So, okay. So, in verse 21, Jesus said to her, "Woman, believe me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father." So niya si Jesus Christ. Kung worship man day ka, storya man day ta about worship. Kung worship ganit ta, walay oras o walay place ta dapat mo limit sa to ang pag-worship sa Ginoo. Kung dili lang tag alas 3, tama pag alas 3 no mga na, alas 3 na. Namay nga na. Walay oras. Ingon din gi-mention naman yan eh. O wala daw lugar, neither in this mountain nor in this Jerusalem will you worship but the Father. Maskin asa maka-worship ka. You worship what you do not know. We worship what we know. For salvation is from the Jew. But an hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshiper. Okay? Yan na, mention na siya din ni about what to worship. Di ba in the old covenant or the Old Testament, di ba gipakita man dito na in the courtyard, in the holy place, and the holies of holy. Di ba diha natakal na nato ni. Kasi in the temple, before sila mosulod sa holies of holy, di ba, courtyard, then holy place, then na-I veil din na before ka makasulod sa holies of holy. Sa unang panahon, ang pari araban jud na ang makasulod din ha. But this time, no, mo ni siya ginaingon na ang veil na to is natunga na, nagisi na because of si Jesus Christ, no. Naana sa atua. We have already Jesus Christ in our life, then we can enter into the presence of God. Mo nang makapray na ta masking asa. Okay? Nakuha ninyo na? So kasi sa una, no, mura magug ka ng wala pang Holy Spirit sa ilaha. The way they connect to God, the way they will pray, body and soul lang. Wala pa spirit. Wala pa man si Jesus Christ sa una. No? So, muna with all the emotions, they pray. Clapping their hands, they're raising their hands, they're shouting with all the instruments. They're stirring up their emotions. How to connect to God. So, mabati nila ang presensya sa Ginoo nga na, no? With all the instruments. But this time, na gisi na o na-torn na, ang kanang veil na because we have already the Holy Spirit in our lives. So we can pray anywhere. So giingon din ni, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ikaw mismo makabalod ka, no? Na if you have connected to God. That's why kanang karon mo kanang sa tuwa pag mag-pray ta during sa tong training, before sa training, di ba mag-praise and worship ta, ng Sunday service, mag-praise and worship ta. Somehow, kung by emotions ta, mo dwell ana, makita nimo wala mo kasulod sa presence ni God because you are not renewing your mind. Abi nimo sa pinaagi nimo sa pag-praise and worship so with all your emotions is nakasulod ka sa presence ni God. In fact, the Holy Spirit is always there already. No? Dapat settle sa imong thoughts, sa imong mind na ang Holy Spirit is naadinha. Whatever it takes, whatever is the atmosphere na ginaset din ha, pero ikaw, kung dili, kumudwal gapon ka sa imong emotion, wala, maluya ka. No? So, giputol na gyud na din ha, na ang garments din na, or ang veil din na, it is already torn down or nagisi na. So, the Holy Spirit will speak to you. No? So, nasabtan ninyo ni, no? So, it could be, when you praise and worship, unohon yun din mo ang imuhang kasing-kasing, no?
We will be taught, ginatudluan ta, na if you want to enter the presence of God, kailangan you cleanse yourself, purify yourself. Muning babae, gi-expose din ni Jesus Christ ang iyang sarili before niya ma-receive ang Holy Spirit. Okay? So kani, no, if you want to receive the powerful, or we want to experience the powerful presence of God and to fill with the Holy Spirit, kailangan jud nimo sa cleansing sa ka, i-purify sa nimo mong self. Lord, forgive me. Taro day adlaw, Lord, pasaylo ako sa akong mga hinahimo na di maayo. Pag matadayang nako, Lord, nakababa, reklamo dayon ko, Lord, pasaylo ako, Lord. Nimi nga, i-cleanse yourself first. And then, Lord, I apply your blood, Lord Jesus, upon me. Purify my heart, Lord. Nagtuo ko sa mga imong dugo, Lord, na maglimpyo sa ako. Salamat sa paglimpyo sa akong kasing-kasing, Lord. That's the time the Holy Spirit will fill you. Okay? So, morning ginaingon din ni sa Hebrews 10:20. By a new and living way which He inaugurated for us through the veil that is the flesh. So, ginaingon din ni sa Hebrews 10:20, katong veil which speaks about the flesh of Jesus Christ. Okay? When Jesus crucified on the cross. Wala na. That's why ingon siya, this is a true worshiping God in spirit when I crucified my life, my last. Ang true worshiper daw is katudang mga tao gi-crucify pud niya ang iyahang last, iyang mga desire. Okay? If flesh is talks about the veil, about kaning flesh ni Jesus Christ, kung tinuod yun daw ka na true worshiper ni Lord, dapat ikaw po patyun po nimo imong flesh, patyun nimo ang mga lustful desires nimo. May makita nimo ni mga true worshipers. All out kay na sila. Na Lord, kung tinuod yun ka na worshiper, makita man yun ang kabaguhan sa imuhang kinabuhi. Makita jud nimo ni abi nimo ni kini siya bakuyo kay ni siya maka-worship. He is really a true worshiper. Dili ibig sabihin na you are leading into kung worship leader man ka, you are true worshiper. No. Ang tinuod yun daw na true worshiper, na tao, na disciple si Christ, is willing you to die to yourself. Patyon yun nimo, ilansang yun nimo imong mga lustful desires. It talks about your flesh. The opposite of worship in spirit is worshiping in flesh. When I yield to my lust, I worship my flesh. When I crucify my flesh, when I put my lust into death and give myself to God, I worship God in spirit and in truth. So, mga dahil yung pasabot sa mga true worshiper. Okay, Lord. Ang true worshiper yun ay patyon yun ay nimo ang imong flesh, imong mga lustful desires, imong life. Willing to die to yourself. So, ang pangutana di, am I one of those worshiper who worship in spirit and in truth? Mga pangutana karon sa tuang sarili. Tinuod ba gyud ko, Lord, na true worshiper na ba ko, Lord? Makita jud, ikaw mismo makatubag naman jud ka ana. May ko, Lord, di pa jud ay ko 100% true worshiper da ay, Lord. Naapa day ko patune sa akong self. Daghan pa day ko pride, daghan pa day ko mga concerns sa world, Lord, mga ingana. No? Salamat, Lord, for these revelations. Okay. So, dili importante ang place, dili importante ang location, basta importante imong kasing-kasing na how you worship God, dying to yourself. Mao na ginapangita sa atong amahan, kani mga true worshiper. No? When we worship the Father, means ang wala na hypocrisy. Makita na ang ato ang self, ma-expose ato ang self, na Lord, I have like this. Like sa Samaritan woman, na-expose siya. Lord, napaday ko yung mga darling sin. Pasaylo ako, Lord. And that's the time we can really face God. We can really communicate God. Wala na hypocrisy sa tuwa. Okay? Mao na ginapangita sa atong amahan. So the woman said to him, I know that Messiah is coming. He who is called Christ. When that one comes, he will declare all things to us. Nakita niyo mo ang babae, ang pasamitang woman,
nagalong day siya, nagalook forward day siya na imo abot na Messiah. No, so kaning woman na ni, need jud niya og someone to help her na set free siya. That's why si Lord, no, ang ato ang mahan, ngita gyud na siya paagi, na adyo mo connect sa iyaha, which is si Jesus Christ. Kung ang tao daay, for example kita, naga-pray kita, nagalong dayta, Lord, I need help, Lord. Atong amahan, dili gyud na siya magduha-duha, mangita og someone mo connect sa imuha para tabangan ka, ma-set free ka from the harassment and oppressions of this world. Kung muampo ka, kung mu-acknowledge ka, kung ngayo kag tabang. Kung dili pug ka, wala pud mabuhat ang Ginoo. So unsang tubag ni Jesus Christ sa iyaha? Jesus said to her in verse 26, I who speak to you am He. Ingon niya, I am speaking to you, the Messiah. No? I am Jesus Christ. And when the time Jesus Christ spoke to the Samaritan woman, nituo dayon siya. No, ay nakita nimo, 'di ba ang culture nila is ang kaning mga Jew is dili jud makipag-talk sa mga Samaritan. Pero how come si Jesus Christ nakita niya ang needs sa mga Samaritan woman? So niduol gid siya sa Samaritan woman. Okay? Gi-break na gid niya ang wall. At this point, his disciples came and they were amazed that he had been speaking with a woman. Yet no one said, what do you seek? Or why do you speak with her? Nakita, tingala yung mga disciples si Jesus Christ, pag abot nila la, ano nakipag-talk man ni si Jesus Christ sa Samaritan woman? Pero maipod ng mga disciple ni Jesus Christ, kay dili pod marites, kay wala man pod sila nangutana into details. Na Jesus Christ, ikaw ba? Storya lagi ka ana niya, di ba bawal mo na sa tong kultura makipaghalubilo sa mga Samaritan? Ikaw, matakdan jud ka. Wala nakipag-talk, ingana ang iyang mga disciples. No? Maipod ng heart ang mga disciples niya. And so the woman, ayun siya din in verse 28, so the woman left her water pot and went into the city and said to the man, come, see, a man who told me all the things that I have done. This is not the Christ, is it? They went out of the city and were coming to him. So ang babae, nakita niya, in-experience niya itong ginaingon ni Jesus Christ, living water. So once na na-expose na siya, and gidawat niya na si Jesus Christ, when he know that Jesus Christ is iyang kaatbang, and nadawat niya to, na ay kabaguhan sa iyaha karon. And dili niya ma-contain. Unsa iyang na-receive kay Jesus Christ, nidagan baya siya, padulong sa city. Imagine mo, no? Nidagan siya padulong sa city. And yang giingon, dali mo. Paminaw pagod mo ani, no? Dali. Na ako'y ingon sa inyo paminaw mo, yan na. Kabulo ba mo na ako'y kasturya dito? So well, grabe jud kayang pang istorya. No? I believe mao ni siyang Messiah ang atong ginahulat. Nga ba? So the point here also, kung tinuod jud na receive na to si Jesus Christ, kung puno jud ta kay Jesus Christ, dapat dili lang para sa atoa. Iimo jud nang i-share sa ubang tao. Sama sa Samaritan woman. She is really filled with the power of the Holy Spirit. Di niya makontain ni adto sa city. Isa lang siya pero grabe, tibuok city na win niya. Right? So verse 31, meanwhile the disciples were urging him saying, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat that you do not know about. But the disciples were saying to one another, no one brought him anything to eat, did he? Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Wow. Morning ang food day ni Jesus Christ. Lahi ang food ni Jesus Christ. Nung man makaingon siya na, busog na ko. Kung nakara yung mga disciples, ano na busog naman ni siya, nangadto kay mi sa gawas na nangita yung pagkaon na siya din ni. Naraman ni siya, dapit din na, ang storya raman ni siya, nabusog man ni siya.
That's the point of the disciples nga sa day pagkaon ani niya. So tanawon nato unsang way mabusog si Jesus Christ, di ba? As we follow Jesus Christ dapat kabalo pud ta kung unsa siya mabusog. Eh, kita biya no kay usog biya ta mangaon. Kaya ganing nadala pud nato ang atong espiritu sa kuan, no? Sa samal. Tingkaon na gani magic dayon. Muna lisod kay mabuyan ni Pastor Lloyd ang isa ka balding crabs. So ang manipas kadila pas nakabalo man di si Pastor Lloyd bagyan na maabrihan ng isa ka balde na crabs magkayagaw jud ba nung saan man nato ni pas nga na ba no because of grabe ang craving sa food. Tanaw na to unsa gid ang craving ni Jesus Christ no. Kung istorya na to ang pagkaon. Ingon mo siya din is nakakaon ako, busog na ko. Ay na kung naan ninyo no, si Jesus Christ. So this is really the food of Jesus Christ is to do the will of His Father. Mao day makasatisfy sa iya. Mao day makabusog sa iya no is to do the will of His Father. Makita niya na ang mga tao na haras, kita man siya sa babae, grabe na mga harassment ani, lahi na ba ang mga lalaki sa iya, 5 na kalalaki nag-agi sa iya. So gi-oppress gid kaayo siya. So gusto niya ma-deliver ning bayhana na niya, ma-deliver ning Samaritan woman from the devil, of course. Kaya ang will sa iyang father, mao po ay ang iyahang makabusog. Diba kung hilig ka og kanang kaon, gusto ka mo kaon, gusto nimo mga lami na pagkaon, kay gusto ka mabusog sa mga pagkaon. Diba passionate kay ka mo kaon, lami jud kayo niyo sa klase na cake, sa klase murag kasi nagbuhat ani, tanan na lang bangutan nimo asa ni mapalit. Barato na, mahal na, di ba? Tanan na lang mga into details sa mga food is dapat mabalaan nimo na kay you are craving, gusto pa ka mo kaon pa more. Gusto ko ani mo tilaw. Lami lagi ni, unsa ingredients ani, unsa gibuhat ani, imported ba ni? Os kisa nagbuhat ani. Asa ba din mapalit? So gusto ka more of that. Nag-ask ka, nagalong ka. Si Jesus Christ naman is more siya mabusog is the more niya mudo sa will ni God, si Amahan. Ang iyang will is to deliver those who are oppressed and harassed. So mo Mas excited man ta mukaon kaysa mudo sa will. Ay, nadunggan to ninyo. Tingnan ni Pastor Mendel daw, mas excited daw ta mukaon kaysa mudo sa will ni God. Kita niyo mo ala agad kulo oy. Grabe no, kapatid pa naman diri nga ni ragya po natong batasan. Sa nila Pastor Liber nagkayagaw. Excited. So, kana ba no? Dapat karon makita nimo unsa day ang food na makasatisfy. This is the food of Jesus Christ, is to do the will of His Father, to set free those who are harassed and oppressed na mga tao. Kung kana man day makasatisfy kay Jesus Christ, dapat karon bagunan na nato ato ang sarili. Dili lang dita pagkaon physical ang atong hunanaon para makasatisfy sa ato, dili day kana. Ang makasatisfy day sa ato, of course, to help other people also, na ma-set free sila. Magiging kung ikaw, mo share ka sa gospel, o mo share ka sa word, sa dynamic group, or mag-advise ka, mag-counsel ka, sa isa kasi mong friend nimo. After that, unsa imong batiyon, di ba? Joyful kay ka, malipayon kay ka. Mura ganit, di nimo ma-contain ang joy na imong nabati. Lami ade, ani Lord, salamat lang, gigamit ko nimo Lord, as a light and salt Lord, as a blessing. Muna, kung tayong ka mag-imo-imo gani ka, ginatanaw na lang nimo imong self, ang tubag, anak, gawas. Pangita ditog mga soul na naharas o na-oppress. Di ba? Dili ka na mag-imo-imo. Diba? Dili na nimo makita imong self. Mas makita nimo ang need sa ubang tao. Ana jud ang tubag din ha. Para na satisfaction and fulfillment. Go. No? Get out. Hawa sa inyong balay. Pag-share dito sa gospel. Makita nimo ma-joy, maging joyful ka. May satisfaction, na fulfillment, malipayon kay ka. Sige, try daw ninyo na karon.
After nato dinhi, kung naa ba ka dinhi, magul-anon, mas more ni mo makita imong self, musaon na lang ni, wala ko'y kwarta karon, wala ko'y makaon karon. Come on, no? If you heard this message today, apply lang nimo ni. Mas makita nimo ang satisfaction and fulfillment the moment you share the gospel to other people. Dili lang imong self, dili ka mas mag-crave o pagkaon. Mao ni mga depressed, mga tambok, mga dagko. Sorry the word. Nang ano man, kaya magsige na magkaon, sige na magkaon, mga depressed. Pinsan. Makita ni may imong kisan pinsan. Ako ang pinsan ako igagaw, di ako pinsan ako igagaw. Ito ganin akong gisend og picture nang nag pickleball me, nang nag coffee mi sa iyang coffee shop. Di ako, Jay, dakuan na nimo Jay, uy. Ako sa baka, ako sa iya, na-depress bang gugote. Na-depress siya, kawa na siya kasakay balik sa barko. Yan na ba? No? Ang say outlet, sige kaon, craving. Abi niya, abi sa tao, ang pagkaon ang makasatisfy sa atua. No, muhatag na noog sakit sa ato ang lawas. But ang tubag day din ha, pag depressed ka, haras ka, dagang ka problema, halagawas dito. I-share the gospel. Diba, mabati ginamang satisfaction, ana, ang fulfillment, ang joy na dili mapalit sa tindahan. Sabot mo joy na dili mapalit sa tindahan? Right? So, verse 3, do you not say there are yet 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look on the fields, that they are white for harvest. So, nakita ni Lord, okay, tanawa. Daghan na kay harveston karon. Tanawon daw nato karon, daghan daw kay harveston ingon ni Lord din na. People are all in need. They are all ready to harvest pero walay mo harvester. Walay mga harvester. What happened? Kay mga harvester na apoy gina go through. Mas ginatan-o gyapon nila ang self ng mga harvesters. Wala gyud tay lain buhaton diri, no? Harvesters, need dog harvesters ni Lord. Need daw niya diha kay ingon sa Matthew 9:38. Jesus said, "Pray that the Lord of the harvest will send out workers into the harvest." Kani daw mga harvesters, dapat daw naa the heart as a shepherd, kabalo daw mo shepherd. Kay sayang lang daw ang imong gi-harvest kung wala kay heart as a shepherd or as a pastor. Kaya dili nimo maalagaan, sayang. Mo nang ginapangitan ni harvesters na ay shepherd's heart. Mo na ginapangita ni Lord, gani Lord, I pray kaning mga leaders sa DCIM, mga harvesters ni sa Lord, na naay kasing-kasing na mo shepherd, Lord. Remember what Pastor Wendell shared to us last meeting nato sa atong training, last I think Tuesday, no? How to consolidate, how to take care sa mga soul na gini-entrust ni Lord sa atua. Isa-isa lang, pero kanang isa, nung mga pud mutabang sa imo mo harvest pud, sama aning Samaritan woman. Grabe ang power, ang anointing ni Jesus Christ sa iya. Nag-share siya sa gospel sa Samaritan woman. Gipakita, gi-expose iyang self. And then, nagtuo sa iya ha. Nagtuo sa iya ha. Wala niya gitago lang for herself. But ang puno ko siya sa presensya sa Ginoo, nidagan siya sa city, nagsangyaw siya dito, and the buok city, na win niya. Mura gud karon ba? Isa lang ang imuhang ginatutukan karon. Tutukan na nimo Michelle, Avellana, si Jen. Isa lang na. Pero once na imong tutukan na, mawin tibok agdaw. 1:1 lang. Isa lang tutuki. Sama ani sa Martang, isa lang siya pero nag-win siya. Dapat na atay heart as a shepherd to take care of a soul. Right? Verse 36. Already he who reaps is receiving wages, is gathering fruit for the eternal, so that he who sows and he who reaps may rejoice together. For in this case, the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for
which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labor. So katud daw harvest, of course, makadawat jud daw og kanang mga harvesters, makadawat jud og wages. Reaping is already going on. Kaya daghan man daw mga hinugna na kailangan i-harvest. But kato daw nag-reap, nag-harvest, maka-receive na daw sa ilang mga bayad, sweldo, or wages. Ingon din niya. What are those wages of a person who is reaping and receiving? What are the wages Jesus got when he reaped in Samaria that day? So, unsa ang na-reap ni Jesus Christ? Isa lang kasol iyang na-reap, pero tibuok city po daay. No? Isa lang harvester ato. Atong Samaritan woman, pero tibuok city ang nawin niya. Grabe jud. Imagine mo na. So dili gid ta mag mag overlook ba? Tama kung mayon ka daghanan na bitaw ko na win. Pero gipasagdan pud nimo imong daghan na win. Why not focus ka sa isa? Maghatag kag time to mentor, to coach, to help that person na mahimo po siyang harvester. Daghan kay may madunggan na testimony ana. I think ang nakawin sa Samsung is kuan siya kanang tiglimpyo sa ilang building, tigmap sa ilang building, no? Kanang nakawin sa Samsung nag-create anang Samsung na tagmap sa ilang building, no? Say magtanaw tag tao ba dili ko ani ikuan naman ni siya anang teacher lang man ni siya ay kuan man ni siya anang janitor lang man ni, no? Mutanaw tag tao mo win ba. So God remind us again, no matter what, kani baya ang babae na ni, makakasala baya. No, pero gitutukan ni Jesus Christ, gipa-receive niya. Imagine mo, tibuok city no win. Tanaw nimo ha, ang Samaritan woman isa lang, pero na-win niya ang tibuok Davao City. Wow, sabi ka powerful. Mo dili gid mo underestimate sa mga tao. Mas unsa pa na siya, makakita ka din na ay mga buang diya share nimo. Kay base ay nagpretend nagbuang-buang lang na siya. Kay kuande ay sige na siya lang kanang spy lang din na siya. Intel, no? Daghan dire sa mua, dire sa Ekulan sa mong street, daghan kay dire nagpabuang-buang. Pero Intel di ay. Namanggay mamaligyag balot dire, Intel di ay. Mana ayaw jud mo binuang. No, dili mo magbalik-balik sa inyong mga bisyo din na. Kay wa mo kabalo, daghang kay Intel sa Davao City. Maabi nimo imuhang gi-receive o imong gipanghatag din na Intel din na nahuli ka. Mahuli ka jud ka. So this is a picture of us. Imo lang jud tanawon ang soul. Soul lang jud. Basta tao, soul naman na siya. Share na nimo. Maski pa ng tigulang din na naitigulang kayo diri Intel di ay. Si Wendell Mangani, ni adto mga tigulang dito katong sa Flores pa mi nagpuyo. Intel man din itong tigulang. Nangutana siya kung kung nagrent ba siya atong nakuha niya na bodega. Kay basig ba na ang katong bodega himuon og laboratory ni Wendell si Shabu. So naay tigulang ni adto sa balay sa Flores na hadlok pa din town si Wendell. Pero day Intel, nitugan siya, Intel manggug ko. Naning ani-ani tong tigulang na ha. Dili jud nimo maisip. No? So, kana ayaw pili og tao, maski unsa pa na siya din ha, i-share ang word ni God. Okay, it's like a Samaritan woman. No, haros ang tibuok city. As long as ang imong heart, Lord, I am always available. Lord, I am available to you as an harvester. Dapat imong heart karon ing ana. Willing ba ka maging harvester? Willing ba ka? If you're willing to become an harvester, then be ready. Kay na-receive man nato in a word karon. Be ready as a harvester. Nagsugod na ang ato ang pag-harvest. No, one way of that is connecting pastors. Pastors ang ginapadala ni Lord sa tuwa. Church ang ginapadala sa tuwa ni Lord. So, inana. So I pray this time, dili gyud ta maging hesitant as an harvester.
Okay, verse 39, from that city, many of the Samaritans believed in him because of the word of the woman who testified. So daghan, na born again because sa testimony sa Samaritan woman. He told me all the things that I have done. So when the Samaritans came to Jesus, they were asking him to stay with them, and he stayed there 2 days. But of course, no, daghan man nagtuo sa Samaritan woman, nag-receive, na born again, pero but still, nag-invite ang gapon ni Samaritan woman kay Jesus Christ, pwede ba ka magstay sa mua for 2 days lang? And si Jesus Christ is willing. Willing kaayo siya. As long as willing gani ang tao, willing gina siya, mas willing gina siya. Sa pag-abot dito, wala lang na born again ang mga tao unsa ang testimony sa Samaritan woman, mas nagtuo sila karon kay Jesus Christ. Dili lang sa preacher, dili lang sa kay Samaritan woman, they have already encountered, no? They already encountered Jesus Christ. Nakita nila na, and nagtuo sila, then all of them receive powerfully sa Holy Spirit. Okay? So, let's proceed to verse 40. So when the Samaritans came to Jesus, they were asking him to stay with them, and he stayed there 2 days. Many more believed because of his word. And they were saying to the woman, Walang signal. Ulat lang ta, ulat lang. Dili si Pastor Lloyd daw mutiwas. Pastor Lloyd, take over. Kaya ikaw man ang tingog, Mil. hello Ikaw ang guys, sorry na, Pastor Doms. ikuan lang. Alam mo na, kisa tong kwan. Itong si tawag yan na Pastor lang. Nana. Oh, sama na ni. Lit naman din. Si mo palo mo kalit. Daniel lang magpadayon. Okay. Nel, sugdi Nel. Asa Kana na pas, kana. sa John 4 verse 13 na ba ta? Asa na ta? Durian sa daw pa, durian sa para sa mo. Sa? Durian sa daw para sa mo, sir. O na dire durian. Nagpaabot si mo Nel. Back to you. Back to you. Tuwarad niya lo. Pabot para sa imo. Wow. Sa naman itong durian. Oh, napang nangka dire pabot na ko. Wow. Okay. Sino See ta? you tonight. Hindi pa niya ma-adjust. John 4 man tayo. Okay. John 4:40. Kapit kung hapot ito naman, brown out lagi ito. Okay. Okay. Okay na? Alala mo itong ba? Ilan juda? Pati tayo. Alawa daw. Okay na. Okay, go. Kita ninyo yung background. Okay, go. Okay. Sige, sa 40 na tanong. And verse 42, verse 40 to 42, I read that. So, kita niyo when they receive Jesus Christ, flesh naman to kay nag-testimony man ang Samaritan woman, pero din nakita nimo flesh na inila na receive. And this is the time that dili lang dahil ta mag-base only sa mga preachers o sa mga pastors, but of course dapat self-feeder pud ta.
para mabuhi ta. What say self-feeder? Ikaw po, maningkamot po ka naabo kay part sa imong self, na maningkamot po ka para mabuhi ka. No? Dili lang every daily devotional ka, ma-feed ka, kung dili ikaw, magbasa ba ka og mga libro, maka-inspire sa imuha, no, regarding, especially Bible, magbasa ba kag Bible, di mo, maminaw ba kag mga podcast. So, dapat self-feeder po ka. Right? And then, now, let's proceed to verse 43. Nag-echo ko. John 4, verse 43. After the 2 days, he went forth from there into the Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. So wala man gyud, daghan man gyud kay mabasahan nimo sa Bible na dili jud welcome ang mga prophet sa sarili nilang balay o sa sarili nilang lugar. Kay ngano man, no familiar. Pamilya makabalo man gyud sila sa atua, kaila sila sa atua. Lalo na atong mga relatives, kaila man ko ana ni Hanshin, kini si Hanshin ning ani. No anto nagdako, kaila sila, kaila. Mao na siya dili kay sila mo kuan dayon, mutuo dayon because of that familiar spirit. Right? So when he came to Galilee, the Galileans received him, having seen all the things that he did in Jerusalem at that feast. For they themselves also went to the feast. Okay. Verse 46. Therefore he came again to Cana of Galilee, where he had made the water wine. Remember niyo sa Luke, sa John 2 about the wedding, no? And there was a royal official whose son was sick at Capernaum. When he heard that Jesus had come out of Judea in Galilee, he went to him and was imploring him to come down and heal his son. For he was at the point of death. So Jesus said to him, unless you people see signs and wonders, you simply will not believe. The royal official said to him, Sir, come down before my child dies. Jesus said to him, Go, your son lives. The man believed the word that Jesus spoke to him and started off. As he was now going down, his slaves met him, saying that his son was living. So he inquired of them the hour when he began to get better. Then they said to him, Yesterday at the 7th hour, the fever left him. So the father knew that it was at that hour in which Jesus said to him, Your son lives. And he himself believed, and his whole household. This is again a second sign that Jesus performed when he had come out of Judea into Galilee. Let's talk about signs and wonders and miracles. Okay? Ang mo ni, dili kay recommendable kay Lord kaning signs and wonders and miracles. Why? Because of shakable manggod kaayo kung si Lord is always do siya signs and wonders and miracles. Kay kabalo ka ang mga yawa pud kaya pud na nila buhaton. Diba na ay dunggan nimo, alak yawaan niya, oy kaning Santo Niño man ni. No mulakaw-lakaw lagi ni. Santo Niño lagi ni. Lahi-lahi lagi ang tingog, diba? Makita nimo na mga signs and wonders and miracles. Instead na muduol sila sa Ginoo mag-ampo, didto na manuo na sila magtrapo-trapo. Nabalin. Ang asa naman ang ilang faith karon. So same na ginaingon ni Lord sa dinhi, kamo mga tawhana mo, no? Wa jud mo, nagtan-aw ra jud mo sa signs and wonders din ha. At wala pud mo, pero wala jud mo nagtuo. Mo na gina-point ni Jesus Christ din ni. Yes, of course, no? Nagaduman siya og kanang mga signs and wonders kung need kaayo para sa salvations, para magtuo. Na ay ang pag namag signs and wonders din ha, ang mga tao to see is to believe, magtuo, di ba, kung gi-share? Para mag-increase ang ilang faith. Pero tanawon mo throughout sa history sa ginabuhat ni Lord, wala yun kay siya nagadu og signs and wonders and miracles because gina-encourage niya pag mo increase atong faith is you read in Romans 10:17. Faith comes from hearing the word of God. The moment you read the Bible and the moment you hear the word, hindi na no mas makita nimo magkalalom ang imong pagtuo sa Ginoo Sa dili sa makita. sa dili sa makita. Madunggan dapat. That's why kung time na born again ko, dili man kay ko tigbasahan og Bible jud.
Mas ganahan jud ko maminaw, ganahan jud kayo kung kanang na magstorya din ha about sa Bible lang. Then, habang nagapaminaw ko, ay anak din, no? Pero lang jud ko kasabot, salamat jud kayo ha. Mas more on listening ko. That's why siguro na mas naga-flow ko into the akong gifting is in the ministry is being a prophet. Kaya ang prophet magud is a good listener. Mas ganahan magud ko maminaw. Naman ang mao din na kundi ay mao din na ang pasabot ana. Nice pud no ganan day ko hantod diha jud naglalum ang foundation nako sa Ginoo. Kay kung signs and wonders and miracles lang is to see is to believe, ma-shaken dali ra gid matarog ang tao. Okay? Mo nang point ni Lord din ha. That's why in John 2 kato ako nag-share. Now, in John 2 verse 23 to 24, now when he was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name, observing his signs. Okay? Because of the sign, nakita nila, maujud ni siya. Tinuod jud ni. So nagtuo sila, which he was doing. But Jesus, on his part, was not entrusting to them, for he knew all men. But si Lord manggod, kabalo manggod siya sa tao, kailan manggod siya sa tao, kaya naging 100% tao biya siya. Wala niya gi-interest niya himself sa mga tao. Diba? I've shared this. No? Mo gani ni ang pangutana gani din hi karon moingon ang Ginoo sa imuha. Pwede ba na ko i-interest akong sarili sa imuha? Ma-interestan ka ba? Na mga because kabalo ang Ginoo. It's not only about signs and wonders and miracles. But gusto ni Lord, all out 100% nagtuo ka sa iya ha. Masking dili di siya magduog miracle din ha. Okay? And this is the reason why we proclaim the gospel, the message of gospel. Nakita, mga to gid ta, magsangyaw gid ta. Dili gid ta mag-perform din na og mga signs and wonders and miracles, but mas more ta is to proclaim the message, the gospel. Okay? Mabitang mo ingon siya nga ayaw sa isulti. Kung na siya mahilo. Ayaw sa nimo isulti. Ayaw sa nimo isaba. Kaya dili gusto ni si Jesus Christ ka ma-distract ang mga people sa message sa gospel of the kingdom. Sige lang. Sinadunggan ninyo. Sinadunggan ninyo. Alam sinadunggan ninyo. So, what to? Mas more gid si Lord is hearing the word of God. Basa dito tag Bible ani. Kay kung madungog lang nimo sa mga storya sa ubang tao, dali ra gid dayon ta magtuo, mag-wave dayon ta, maganitong time na sige, mag-end na ang world. Asa balutan na ta. Wa mo gutay basa sa Bible ato no. But this time nagabasa na ta. We know the truth. Yeah. Okay. That's right. That's right. Sige, dali ikaw. Sige, wala. Tiwasan na. Muna ko. Maka. Sige. Good. Good. Alright. Muna to siya. No, nag-end na. So, let us pray. Lord, we thank you, Lord, for this time. You've given us, you open our spiritual eyes and ears. Lord. We've heard your voice loud and clear, oh God. Yes, Lord. And I pray that all the good seed that will be planted in the good soil of our hearts, we will not only receive, but we will apply it, oh Lord God. Yes. We will become a vessels of blessings to other people, oh Lord God. Yes. I pray, oh Lord God, boldness, authority, and power be upon us, Lord God. I bind every spirit of intimidation, oh Lord God. Yes. Lord, I break the spirit of, Lord, of fear and worries, oh God, in Jesus' Yes. name, oh God. But let your love will overflow in our hearts. The moment, Lord God, we will apply this message, Lord, as we proclaim the message to other people, Lord God, that we will not look at physical being, Lord God, but Lord, it is you who command us, Lord, to share the gospel, that this person will be transformed their lives. Lord, he will be longer, Lord God, be slave and oppressed by the enemy, but Lord, must set free siya, Lord God. Yes. He or she will be delivered, oh God, by your word, by your power, by your anointing, from the fire of the Yes, Holy Lord. Spirit, Lord God, not by our might, not our power, but it's you, oh God, in Jesus' name. Yes. And thank you, Lord, for using us, Lord God, as a vessel, Lord God. It's an honor and privilege, oh Lord God. Salamat, Lord. We are now ready, Lord, as a harvesters, oh God. Yes. Teach us what to do, oh Lord God. And I pray, Lord God, that you've teach us, Lord, and we learn from that, Lord God. And now it's time for us, Lord, we will apply in the name of Jesus Christ, oh Lord God.
Thank you, Lord, for the harvest. Thank you, Lord, for these people, Lord God, na set free, Lord, from the bondages of the enemy. Thank you so much, Lord, for the power and anointing, Lord God. We love you. All the glory belongs to you, O Lord God. You are worthy of it, O Lord God. Thank you so much. I declare, Lord, today is a day of fruitfulness, O Lord God. That we will not only fruitful in ourselves, Lord God, physical, but Lord, in spiritual, Lord God, we become more fruitful, Lord God, in Jesus' name, Lord God. I declare today is a day of productive and a day of salvation, Lord God. Many people will be saved, O God. Lord, many people will save you, will receive you, O God, in Jesus' name. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Good Morning. Pas, papray daw to si mama. Kato iyang gi-chat. Unsa tong gi-chat niya? Wala na ako